Ron, ano ba ang stocks? Di ba ano ka? Broker ka. So, ano ba yun? Ano ba yung business na stocks? Ang stocks kasi ay nagre-representa ng parte ng isang tao sa kinikita at ari-arian ng isang kumpanya. Kaya, kumbaga, kapag ikaw ay may-ari ng isang stock sa isang kumpanya, ikaw ay nagiging part owner nitong kumpanya nito at may karapatan kang makialam at bumoto sa desisyon ng kumpanya nito. So, magkano naman yung kailangan ko para makabili ako ng stocks na ito? Depende yan sa kung gaano kalaki ang gusto mong bilhin na parte ng kumpanya. Kunwari, ganito, ang isang kumpanya ay nagbebenta ng stocks sa halagang 10 piso ang isang stock. At tapos, may minimum silang numero na kailangan mong bilhin. Sabihin natin 1,000 shares o parte ng kumpanya. Bali, kailangan mo ng 10,000 piso para mabili yung parte na ito. At syempre, madadagdagan na yung 10,000 piso mo ng mga ilang gastusin tulad ng mga VAT at mga service fees. Saan naman ako pwedeng lumapit para magkaroon nito, stocks na to, at paano yung paggawa, proseso sa paggawa na ito? Madali lang yan. Ganito lang yan. Kailangan mo muna lumapit at magkaroon ng tinatawag na lang stockbroker katulad ko. Ang mga ganitong tao ang gumagawa ng mga transaction na ito tungkol sa stocks. Ang isang stockbroker ay isang lisensyadong opisyal ng Securities and Exchange Commission o SEC at ng Philippine Stock Exchange o PSE. Binigay sila ng lisensya upang makipag-transaction sa mga negosyante at kumpanya. Kaya siya ang bahala sa lahat ng mga, siya ang mag-aasikaso sa pera mo. Kaya huwag ka magpapaloko sa mga peke at madadayang stockbroker. So, kailangan. Kaya ano naman ang ikinaganda ng investment na ito? Siyempre, maraming mga positibo yan. Una, dahil investor ka, nag-invest ka sa stocks, nagiging stockholder ka. At bilang stockholder ng kumpanya ito, gaya na sinabi ko kanina, kakaroon ng mga karapatan at benepisyo. Nandiyan yung mga bumoto sa desisyon, sa mga kung anong susunod na gagawin ng kumpanya, at ikaw din ay sabi na lang part owner ng mga ari-arian ng kumpanya ito. Sunod, sa stock market, pwedeng ang iyong 1,000 ay lumago ng 10. So, mas malaki basically yung returns. Gusto ko sanang malaman ano rin yung mga kahinaan nito. Dahil ang stocks ay ang pinakamahirap hulaan kung ano ang susunod na pwede mangyari sa kumpanya na ito mang kung dahil di umawala ko ang kumpanya ay biglang lumalago o pabagsak na. At dahil marami kayo nagkumpetensya sa stocks, kailangan mong magbigay ng panahon ng pananaliksik, oras at pera dahil nga marami kayo at kailangan mo nang mag-isip-isip. At tandaan mo, ang lahat ng investment ay may kaukulang panganib. Kaya dapat mag-ingat ka sa bawat desisyon mo, dahil may involved na pera ito. Salamat, Ron. Alam ko na ang stocks ngayon.